Good morning! For today's ganap nga ay i-share namin sa inyo ang aming travel papuntang Georgia. Nga pala, buong pamilya kami ngayong magta-travel at magbabakasyon sa Georgia. Ang sasakyan pala naming airline ay Air Arabia. At dito yan sa Sharjah Airport. At ito na nga, papunta na nga kami sa eroplano. At sumakay muna kami ng bus dyan at dinala kami kung saan nakapark ang sasakyan naming eroplano. At nung makapasok na nga kami sa eroplano, ay pumwesto na rin kami sa mga kanya-kanya naming upuan. At ang sarap lang talaga sa feeling na kasama mo ang iyong buong pamilya sa iyong bakasyon. At simula na nga ring mag-take off ang aming sinasakyang eroplano. Ang travel time pala namin mula sa Sharjah Airport papuntang Tbilisi Airport ay 3 hours. Kaya mga moms, wala na kayong chance na mabagot sa biyahe kasi 3 hours lang. At 30 minutes before landing ay ito ang nakita naming view sa aming bintana. Makikita mo na talaga dito ang snowy mountains. At nung makita nga ito ng aking panganay na si Liam, ay talagang na-excite na siyang bumaba at maglaro daw ng snow. Siya nga pala mga moms, sa mga hindi pa po nakakaalam, may pasnacks pala na libre ang Air Arabia. Hindi ko lang po na videohan kasi sobrang antok na antok ako nung sinerve sa amin ng snacks. At ito na nga, the moment of truth. Palanding na kami ngayon sa Tbilisi Airport. Sobrang excited ako para sa mga junakis ko, mga moms, na maka-experience ng snow. Ladies and gentlemen, we hope safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop for any personal belongings. Welcome to Georgia. Take extra care when opening the overhead storage as articles may have moved during the flight. We wish you a pleasant stay and we look forward to seeing you on board Air Arabia again. Kitang-kita nga dyan na sobrang excited ang aking panganay lumapag ng Georgia. At kung mapapansin ninyo ay hindi namin kasama si Ate Jingle at tatay dito sa Air Arabia kasi binook naman namin sila sa Fly Dubai. At dito na lang din kami nagkita-kita sa Tbilisi Airport. 2 hours lang din pala yung hinintay namin sa kanila dito sa Tbilisi Airport. Ang dahilan kung bakit namin sila binook ng hiwalay ay dahil meron silang transit flight pauwi ng Pilipinas, galing ng Georgia. Nung pagdating nila tatay at Ate Jingle ay kinuha na rin namin ang kanilang mga bagahe para makalabas na rin. Nung makalabas na nga kami sa baggage area ay nagpapalit muna kami dito sa money exchange. At sinalubong na rin pala kami ng aming tour guide dito sa Georgia. Nung matapos nga kaming magpapalit ng pera, ay dumiretso na rin kami kung saan nakapark ang aming tour guide. At grabe, sobrang lamig, hindi pa kami nakakalabas ng airport. Nung makalabas nga kami sa airport ay medyo umaambon pa. Nung una, hindi namin alam kung ambon ba yun na ulan or snowfall na. At napagtanto nga namin na snowfall siya. Talaga namang sinalubong kami ng snowfall pagdating namin ng Georgia. Pa-welcome nga daw sa amin kaya nagkaroon ng snowfall. Makikita nyo nga dyan na sobrang dami namin at ang dami naming mga bagahe at nakakatuwa kasi sama-sama kaming nag-e-enjoy. Bale, 2 sasakyan pala ang dala ng tour guide namin kasi hindi kami magkasya sa isang van, so kailangan pa ng isa pang sasakyan. After ngang maisalansan ang mga gamit namin, ay umalis na rin kami ng airport. Mga bandang 3:00 na nga pala ng hapon yan kasi late na dumating ang Fly Dubai na flight nila tatay. At dahil hapon na, ang balak lang talaga namin sa araw na ito ay magpapahinga lang muna kami sa hotel at after naming magpahinga ay lalabas para mag-grocery. Since 5 days and 4 nights nga kami dito sa Georgia ay kailangan naming mag-grocery ng aming pang-agahan bago kami magpunta sa tour. At ang kagandahan nga sa hotel na binook namin ay pwede kang magluto mismo dun sa loob ng room. Kasi meron silang kitchen area. Mamaya-maya lang sa video na to ay ipapakita ko sa inyo ang loob ng room namin. At isa pa sa kagandahan ng hotel na ito ay nasa city center lang siya located. At walking distance lang din siya sa Bridge of Peace, ang famous na bridge dito sa Tbilisi.
At nakarating na nga kami sa hotel namin at kanya-kanya na ring buhat ng mga bagahe dyan para maipasok na sa loob ng hotel. At dito nga sobrang ramdam na namin yung lamig. Hay grabe, hindi ka makakilos ng maayos sa sobrang lamig. Nung maipasok na nga namin lahat ng mga bagahe ay nagpaalam na rin ang tour guide namin at kinabukasan ay babalik daw sila para na sa tour namin. Bago pa nga kami pumasok ng hotel ay nagkakatuwaan pa dito sila tatay at ate Jingle dahil sa sobrang lamig. Oh, kitaanon tayo, kitaanon. Yoyosi lang si tatay ah. At eto na nga, tinutour na kami sa unang room namin dito sa hotel. Itong first room na ipapakita nila sa amin ay good for 5 persons. So malaki siya. Meron siyang 3 bed. At dito nga sa left side ay ang kitchen area na pwede kang magluto at maghugas ng pinggan. At bawat room pala nila dito ay may heater. Kaya kung sobrang nilalamig ka, pwede mo lang i-on ang heater ng room. Ang check-in time pala namin dito ay 2 o'clock ng hapon. At ang check-out sa last day namin ay 12 noon. So yan pala ang aming first room na kinuha. At next, pumunta naman tayo sa second room. Tong second and third room ay sa kabilang side naman at meron siyang passcode pag pumasok ka sa pintuan. So ipapakita niya nga dyan sa amin ang second and third room. Ang second room ay good for 2 persons at ang third room ay good for 3 persons naman. At ito nga ang itsura ng second room. At dito nga nagstay si tatay sa second room na to. Solong-solo niya, 'di ba? At ang third room na sinasuggest sa amin ay located siya sa attic. So kailangan mo talaga ditong umakyat at bumaba every time na aalis ka at babalik sa room. Since meron kaming kasamang senior citizen, ay pinili na lang namin na magkaroon ng pangatlong room sa baba na hindi na kailangang umakyat pa. Buti naman pumayag ang caretaker ng hotel na magkaroon ng pangatlong room sa baba at meron pang bakanting room sa tabi ng room ni tatay. After nga naming magsettle ng aming mga bagahe at gamit at after na ring makapagpahinga ay nag-decide na kaming lumabas habang hindi pa sobrang lalim ng gabi. Ang purpose talaga kung bakit kami lumabas ay pupunta ng supermarket para mag-grocery para meron kaming makain na agahan bukas bago pa kami mag-tour. Nung lumabas nga kami ay sobrang prepared kami sa aming mga kasuotan. At ayan, tingnan nyo naman, sobrang kakapal na ng mga suot namin at halos hindi na kami makagalaw sa aming mga suot-suot. Non-stop tawanan nga kami dyan kasi sobrang nanibago kami sa weather. Habang naglalakad nga kami dyan papuntang supermarket ay nadaanan namin itong Bridge of Peace. Kaya napadaan muna kami at nagpicture-picture. Kasi sa mga susunod na araw ay baka wala na rin kaming time makadaan dito kasi 3 araw na sunod-sunod yung tour namin sa aming tour guide. Kaya sinulit na rin namin kumuha ng mga pictures at kumuha ng mga videos dito habang may oras pa kami. At dito pa nga lang mga moms ay sobrang na-enjoy na namin yung view. Lalong-lalo na yung overlooking ng bridge. Dito makikita mo yung mga sasakyan na dumadaan sa ilalim ng bridge na to. At sobrang ganda lalong-lalo na paggabi. Habang paakyat nga kami ng bridge ay ninanamnam namin yung feeling na nandito kami sa taas ng bridge. Napakaganda lang. Totoo ngang tinawag siyang Bridge of Peace kasi ang peaceful lang talaga pag nandito ka sa taas ng bridge. Sobrang peaceful. Kami lang ata yung nagpagulo dyan sa bridge. Anyways, after nga namin dyan sa bridge ay nag-decide na rin kaming dumiretso sa supermarket kasi medyo malayo-layo pa yung lalakarin namin papunta doon. At hahanapin pa nga talaga namin kung saan located ang supermarket kasi first time din naming pupuntahan yon. At ang pangalan pala ng supermarket na dadayuhin pa namin ay Carrefour mga moms. At nung makarating na nga kami dito sa Carrefour ay ito talaga ang bumungad sa akin, ang mga local food nila.
Kaya kung gusto nyong bumili ng mga local foods nila, ay pwede rin kayong bumili dito sa Carrefour. At sigurado pa kasi nasa loob siya mismo ng Carrefour. At syempre, hindi mawawala dito ang famous sausage nila. At maliban sa sausage, ay meron din ditong iba't ibang klase ng mga cheese. At ang isa sa mga paborito ko, ang iba't ibang klase ng ham at bacon. Nung mabili na nga namin ang mga kailangan namin para sa aming agahan, ay nag-decide na rin kaming umuwi para din makapagpahinga ng maaga at makagising ng maaga para sa tour namin bukas. Kailangan din kasing makapagpahinga ng maayos para maganda ang gising kinabukasan at may lakas para mag-tour ng buong araw. Excited na ba kayo mga moms sa tour namin bukas? Ay kami sobrang excited na kaya samahan niyo ulit kami sa susunod naming vlog. See you! Bye!